Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Gusto ko lang pong batiin yung mga followers ng ating Panginoong Jesucristo na mga taga Davao po. Hello po sa inyo at salamat po sa inyong pagsuporta dito sa ating channel. Now, tuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa Redeemer God. I hope na-enjoy po natin ito kasi mas naunawaan po natin yung ating Biblia, yung kabuuan ng Bible. Hindi lang bits and pieces, kundi yung overview of the whole Bible. At dito po nakikita natin yung ating pag-asa bilang mga mananampalataya. Now, tatalakayin po natin ngayon ay patungkol po sa Matthew chapter 4 verse 12 to 17. So, ito po yung diagram natin, yung chart natin from creation, fall, promise of redemption. Ngayon po ay nasa beginning of redemption na tayo. First coming of the Lord Jesus Christ. So, ngayon po ay tatalakayin po natin ay patungkol po sa Matthew chapter 4 verse 12 to 17. Ito po ang sinasabi. So kahapon po ang devotion natin ay yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo na galing siya kay Abraham at kay David bilang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Now this time naman lumaki na si Jesus. At after niya magstay sa Nazareth, lumipat siya sa Capernaum. So sabi po rito, when Jesus heard that John had been put in prison, he withdrew to Galilee. Leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum. Sa Capernaum po siya nagstay. Yan yung, kumbaga, sentro ng kanyang ministeryo. Which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali, to fulfill what was said through the prophet Isaiah. Now, yung tiniran po ni Jesus Christ dito po sa area na to yon. Now, malapit po ito sa Zebulun and Naphtali. At yan po yung Galilee. Imbis na dapat, di ba, sa Judah siya tumira, malapit sa Jerusalem, dito siya sa Galilee. And you will realize later on na ibang klase pala talaga si Jesus. Ang focus niya ay mga taong mga kasalanan at lalo na yung mga hintil na aabutin ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So, sabi po rito, to fulfill what was said through the prophet Isaiah. Ibig sabihin si Propeta Isaiah, nakita na pala yung hinaharap, no? Yung future na si Jesus Christ, yung Messiah, dito talaga sa Zebulun, land of Naphtali, sa area ng Galilee. Diyan talaga yung focus ng kanyang ministeryo. Kaya sabi ni Propeta Isaiah, land of Zebulun and land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. From that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven has come near. Napakaganda ng message ng kingdom of heaven, repentance. San ipinangaral ng Panginoong Jesucristo yung pagsisisi, sapagkat ang kaharian ng Diyos na ay malapit na dumating sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Galilee of the Gentiles. Tingnan po natin sa Tagalog. Sabi po rito, si Jesus tumira sa Capernaum para matupad yung sinasabi ng Propeta Isaiah. Lupain ng Zebulun at lupain ng Naphtali, daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga hintil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sino yun? Si Jesus Christ, ang liwanag dito sa mundong ito. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Magmula noon ay nangaral si Jesus, itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pakaganda ng devotion natin na to. Now, ito po ay quoted sa Isaiah chapter 9, 1 and 2. Now, bakit ba yung Zebulun and Naphtali naging Galilee of the Gentiles? Well, ito po yung history niya, no? From the Philippines, punta muna tayo rito sa Israel. So, yung Israel, dati isang bansa lang yan Kaso dahil sa katigasan ng ulo nila, lalo na after Solomon, nahati ang kingdom na yan, Northern Kingdom and Southern Kingdom. Yung area ng Galilee po, ito ay parte ng Northern Kingdom. Ito po ay, dahil sila yung mas masama kumpara dun sa kapatid nila na nasa Southern Kingdom. Sila yung unang ipinasakop ng Diyos dito sa Iraq. Yan. Assyrian Empire. Ang capital po niyan ay Nineveh, nandyan sa Iraq. Sinakop yan, yung Northern Kingdom of Israel, at lahat po ng nakatira rito pinalayas, nagkaroon ng exile. At dyan na po, kung familiar kayo, dun sa
10 lost tribe of Israel. Kasi yung 10 tribo yan, nandito. 2 tribo yung nasa Southern Kingdom. Yung 10 tribes nasa North, sila yung unang pinalayas. And then, itong lugar na ito na nagkaroon ng repopulation, ang mga pumalit ay mga hintil. Ibig sabihin, mga hindi Jewish people. Kaya, pagdating sa kay Isaiah, panahon ni Isaiah yan nung mga time na yon, nag-prophesy na si Isaiah na darating ang panahon, itong Galilee of the Gentiles, makakita ng matinding liwanag. Liwanag pala ng Messiah yon, no? So, dito sa Matthew na to, sabi rito, ang mga taong nasa kadiliman ng mga hintil, of course, sa time ni Jesus Christ, maraming mga Hudyo, marami ring mga hintil, na iba yung kaugalian nila, Hellenistic sila, ibig sabihin na Hellenistic, influenced by the Greeks, influenced by the Romans, melting pot ito, halo-halong mga tao, halo-halong religion, halo-halong mga kanya-kanyang immoralidad, Gentiles. So, ang mga taong nasa kadiliman nakakita ng maningning na ilaw. At sino po yan? Ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po yung teaching natin ngayong umaga, the coming of Jesus is the dawn of the world's redemption. Ito ay pinuntos na natin kahapon. We cannot overemphasize this point. Talagang pwede nating ipuntos ng ipuntos, no? Ang pagdating ng Panginoong Hesukristo talaga, ito ay simula or dawn, yung bukang liwayway ng liwanag na talagang magniningning sa buong mundo. So, tingnan po natin yung ating diagram, no? First coming pa lang ng Panginoong Hesukristo, yan na yung dawn, bukang liwayway. Nagsisimulang sumikat ang liwanag ng Panginoong Hesukristo hanggang sa lumaganap ang liwanag ng kaharian ng Diyos. So, first coming, talagang bukang liwayway, maliit na ilaw na talagang paningning ng paningning. At yung pinaka-climax niyan, yung 12:00 ng tanghali na talagang expelled yung darkness. Yung darkness talaga tinalo na ng liwanag. At ang maganda sa kaharian ng Panginoong Hesukristo, kapag nagningning na talaga na sobrang liwanag, hindi na magdidilim kailanman. So the coming of Jesus is the dawn of the world's redemption. Number 2, repentance is the message of the coming kingdom. Sabi ng Panginoong Hesukristo rito, magmula noon ay nangaral si Jesus. Ano po yung itinuturo niya? Pakinggan po nating mabuti. Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. That's the message of the kingdom. Repentance, magsisi. Kaya yung mga taong nagsisisi simula doon sa Galilee of the Gentiles, parami hanggang sa yung mga bansa, magsisisi talaga sa kanilang mga kasalanan, tatalikod sa kanilang mga kasalanan at luluhod at maglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Tandaan niyo po yung sinabi ni Jesus Christ rito. Malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Sa Greek po niyan ay engidzo. Ibig sabihin, isang dipa na lang. Yun yung language na ginamit, yung word na ginamit ni Jesus, no? Engidzo. Sobrang lapit na, at hand. The kingdom of heaven is at hand. Isang dipa na lang, nandyan na. Kaya po ang kaharian ng Panginoong Hesukristo dumating na sa time pa lang ni Jesus Christ. Sabi nga, punta natin isang talata rito, no? Sabi rito sa Colossians 1:13, for He has rescued us from the dominion of darkness. Tayo yung mga nasa kadiliman. Pero iniligtas tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Tayo palang mga mananampalataya, nailipat na sa kaharian ng Diyos, sa liwanag ng kaharian ng Panginoong Hesukristo. Pero maraming mga Kristiyano hindi naniniwala na yung kaharian ng Diyos dumating na. Sa future pa. After a long time pa, no? After the tribulation pa. Pero sabi rito, inilipat na tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Paano ka nailipat kung wala pa rin kaharian? Yung kaharian po, sabi ng Panginoong Hesukristo, the kingdom of God is at hand. Isang dipa na lang at dumating na nga sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Inilipat na tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Si Jesus naghari na ngayon at tayo nasa kaharian na ngayon ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang message po ng kaharian ay repentance. Ibig sabihin, maraming mga magsisisi, maraming maililipat mula sa kadiliman patungo sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo.
Pangatlong puntos po, the light of the gospel message expels darkness. Yung liwanag ng mensahe natin ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ito yung magtatapos, kumbaga, no? It will expel darkness. Kung paano ang bukang liwayway, habang ang araw ay umaangat, no? Doon sa horizon, yung kadiliman na bumabalot sa daigdig ay unti-unti ding lumiliit. So habang lumalaganap ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ang kadiliman, ang kapangyarihan ng kaaway, ang mga masasamang tao, umuunti rin ang umuunti. Hanggang sa lahat ng mga bansa ay mapasuko sa ilalim ng paanan ng ating Panginoong Jesucristo. The light of the gospel message expels darkness. Kailanman hindi magwawagi ang kadiliman sa liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Laging ang ilaw ang tumatalo sa dilim. So the light of the gospel message expels darkness. Now, ano po yung application natin sa mga katotohanan ito? Number 1, do not believe that the future is darkness and gloom. Huwag po nating paniwalaan na yung future natin puro kasamaan, kadiliman, pasama ng pasama yung mundo. Hindi po totoo yan, biblically speaking. Kung gusto niyo namang maniwala ng pasama yung mundo, okay lang din naman. Pero hindi yun biblical. Malayong malayo yun sa katotohanan at sa pag-asa na meron tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Number 2, believe that the kingdom has come. Panampalatayahan natin na dumating na ang kaharian ng Panginoong Jesucristo. Nailipat na tayo sa kanyang paghahari. Napakahirap i-interpret kasi nitong Colossians na to na future yung kingdom eh. Kasi sabi rito, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat, past tense, and brought us into the kingdom of the Son He loves. Yung kaharian pala ng Panginoong Jesucristo dumating na at nailipat na tayo. At yung kingdom na yon ay lumalago. Makikita natin sa mga devotions natin sa susunod, no? Yung kingdom ng Diyos dumating na at patuloy na lumalago. Kaya ito yung tamang understanding ng Bible eh. Believe that the kingdom has come and is growing. Therefore, point number 3, live as children of light. Mamuhay po tayo bilang mga anak ng liwanag. Sabi po rito, Ephesians chapter 5 verse 8, for you were once darkness. Dati kadiliman daw tayo. But now you are light in the Lord. Live as children of light. Sapagkat kayo dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Kaya lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. We are children of light. Nagniningning po tayo. At patuloy na magniningning. Yung people of God, yung church, body of Christ, patuloy na lalaganap, lalago, at magniningning. At ang liwanag ng ebanghelyo ang mananaig dito sa mundo. Amen and amen. So let us live as children of light. Actually, sa pananaw ko po, no, yung dawn of the world's redemption, yung dumating ang Panginoong Jesucristo, nagsimula na yung bukang liwayway, yung liwanag. Siguro, kung alas 4 yon, baka ngayon nasa alas 5 pa lang tayo, no? Hanggang alas 7, alas 8, talagang hanggang magningning ang liwanag ng Panginoon hanggang sa magapi ang kadiliman dito sa mundo. The last enemy to be defeated is death. Kamatayan na lang ang tatalunin ng Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik. So, let's live as children of light. Para naman po sa ating discussion, how then shall we live since the kingdom has come and is growing? Paano po tayo dapat mamuhay? Gayong nalalaman natin na ang kaharian ng Diyos ay dumating na at patuloy lumalago. Ang liwanag ng Panginoong Jesucristo ay patuloy na nagniningning. Sa mga susunod na taon, may 100 years from now, mas matingkad ang pagniningning ng ating Panginoong Jesucristo. Ang liwanag ng Panginoong Jesucristo patuloy na lalaganap at makikita yon ng lahat ng mga bansa. And all the nations will bow down before the Lord Jesus Christ as prophesied, as promised in the Old Testament. Yan po ang katotohanan na itinuturo ng Biblia na dapat nating panampalatayahan. So, discuss po natin ito sa ating mga discussion group. How then shall we live since the kingdom has come and is growing? At para naman po sa ating panalangin, Father, thank you for revealing the truth to us that your kingdom is in our midst. It keeps growing. It keeps
conquering. It keeps transforming. It keeps redeeming our broken world. Father, let your light shine in our hearts through the face of Christ. Enable us to live as salt and light, influencing the world around us with the gospel of the kingdom. Tulungan niyo po kaming i-preach yung preach ni Jesus, repent, na yung mga bansa tumalikod sa kanilang mga kasalanan at lumapit sa iyo. Enable us, Lord God, to influence the world. Salamat po sa sponsor natin, kakatuwang natin sa devotion nito, si Brother Marlonito. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung meron po kayo natutunan dito sa devotion na to, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.